bansang Rodrigo Roa Duterte. Nilinaw ng bansang Australia na hindi pa ito sumasang-ayon na kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling bigyan ito ng interim release ng International Criminal Court. Ni hindi raw nila kinokonsidera ito. Ito ay kasunod ng paglalahad ng anak na si Vice President Sara Duterte ng Australia, ang isa sa tinitignan nilang bansang maaring pagdalhan sa ama. Nakatutok si Darlene Kai. Si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsabi ang bansang Australia ang isa sa tinitignan nilang lugar na maaaring kumupkop sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ang hiling nitong interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but I am not here for the interim release, not for this visit. Thank you. Kagagaling lang doon ng bise noong isang linggo at humingi pero nabigong makapulong si Australian Foreign Affairs Minister Penny Wong. Ngayon, paglilinaw mula sa pamahalaan ng Australia, hindi pa raw sila pumapayag na tanggapin ang dating Pangulo kung mabigyan ito ng interim release. Hindi rin daw nila ito kinokonsidera ngayon. Para mabigyan ng interim release ang isang nakadetain sa ICC, kailangan signatory sa Rome Statute ang pagdadalhang bansa gaya ng Australia at dapat payag itong tanggapin ang suspect. Noong Pangulo pa si Duterte taong 2017, inirekomenda na ng Australia na paimbestigahan ang mga umano'y extrajudicial killings o EJ case sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Yan ang mga insidenteng bahagi ngayon ng kasong kinakaharap niya sa ICC. Noong 2018, inaresto at saka pinalaya sa bansang Australianong si Sister Patricia Fox dahil sa pagkakasangkot umano sa isang protesta. Paliwanag ni Fox, hindi rally kung hindi press conference ang kanyang pinuntahan. 2016 naman ang mag-viral ang sinabi ng alkalde noong si Duterte tungkol sa isang Australianang ginahasa at pinatay sa Davao City noong 1989. Nagalit ako kasi ni-rape? Oo, isa rin yun. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Humingi ng tawad kalaunan si Duterte para sa mga sinabi niya. Sa petisyon ng kampo ni Duterte para sa interim release, may binanggit na bansa pero redacted ito o nakatakip sa bersyong inilabas sa publiko dahil ito raw ay confidential. Inihayag na rin sa korte ng prosekusyon ang pagtutol nito sa interim release ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Hindi raw nakipag-ugnayan sa Australia ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa hiningi nitong interim release sa International Criminal Court. Yan ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa sinabi ng gobyerno ng Australia na hindi pa nila sinasang-ayunan na kupkupin ang dating Pangulo at hindi nila kinukonsidera ito. Sabi pa ng bise, wala raw isinumiting application ng defense team sa ICC para sa interim release ng dating Pangulo sa Australia. I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. Ang na-mention ko lang naman sa previous interviews ko is that merong list of countries na sinulat ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nila iniisip na pwedeng mag-apply ng interim release. But hindi yung listahan na yon ay hindi in-applyan ng interim release. So it is wrong to assume na because there is a list, there was an application for interim release to all the countries.